Kapag tinitigan mo ang salamin, madalas bang bumabalik sa isipan mo ang lahat ng pagkakamaling ginawa mo? Ang mga oras na nasaktan mo ang mahal mo, ang mga pangakong hindi natupad, ang mga lihim na pilit mong tinatago at pilit mong binabaon sa limot. At sa bawat alaala, ramdam mo ang bigat na parang sinasabing wala kang halaga, na hindi ka sapat, na hindi ka karapat-dapat sa pag-ibig ng Diyos. Ngunit paano kung sabihin ko sa iyo ang katotohanang tinatago ng kaaway sa loob ng napakahabang panahon, na ang mismong mga sugat at kahinaan na ikinahihiya mo ay siyang puntong ginagamit ng Diyos upang ipakita ang lalim ng kanyang pag-ibig. Isipin mo ito, ang Diyos na nakakita sa bawat kasalanan ng Israel, hindi niya sila iniwan sa gitna ng kanilang paghihimagsik. Ang Diyos na nakarinig ng reklamo ng isang bayan sa ilang, siya pa rin ang nagpadala ng manna mula sa langit. Ang Diyos na alam ang bawat taksil na kilos ni Pedro, siya rin ang pumili sa kanya upang maging bato kung saan itatayo ang iglesia. Kung sa kanila nalantad ang pagkukulang at pagkasira, ibinuhos niya ang habag at katapatan, ano pa kaya sa iyo na ngayon ay naglalaban sa katahimikan ng iyong isipan? Ang mundong ito ay mabilis magtapon ng hatol. Sapat na ang isang pagkakamali upang burahin ang lahat ng tama mong ginawa. Ang mga tao ay marunong manumbat, marunong manukso, marunong magtapon ng pangungutya na parang walang bukas. Ngunit ang Diyos, siya ay ibang klase. Ang pag-ibig niya hindi sumusukat batay sa listahan ng nagawa mong tama o mali. Ang pag-ibig niya hindi nagbabago dahil sa kahapon mo. At higit sa lahat, ang pag-ibig niya hindi nakasalalay sa kung gaano ka karapat-dapat. Dahil totoo ito, kung karapatan lamang ang batayan, wala ni isa sa atin ang makakatanggap ng kanyang pagyakap. Ngunit sa halip minahal ka niya bago ka pa man nag-isip na lumapit sa kanya. At ngayon, habang pinapakinggan mo ang mga salitang ito, may boses na nagtatanong sa iyo, paano ka mamahalin ng Diyos kung hindi mo man lang kayang mahalin ang sarili mo? Iyan ang bulong ng kaaway. Iyan ang panlilinlang na gustong ipasok sa iyong puso upang tuluyan kang madurog. Ngunit narito ang sagot ng Diyos, anak, hindi ko sinukat ang halaga mo sa sarili mong paningin. Sinukat ko ito sa halaga ng dugo na ibinuhos para sa iyo. At ang dugo ni Kristo ay nagsisigaw ng mas malakas kaysa lahat ng paratang ng mundo. Kaya't huwag kang magtaka kung sa kabila ng lahat ng kasalanan mo, nararamdaman mo pa rin na tinatawag ka ng Diyos pabalik. Huwag kang magtaka kung sa pinakadilim na gabi ng iyong buhay, bigla mong mararamdaman ang kakaibang kapayapaan na parang may yakap na hindi nakikita. Dahil iyon ang patunay, minahal ka niya, minamahal ka niya, at mamahalin ka niya kahit gaano ka pa kabasag, kahit gaano ka pa kakulangan. At heto ang katotohanan na maaaring ikagulat mo. Ang mismong kahinaan na gusto mong itago, iyon ang pintuan na ginagamit ng Diyos upang ipasok ang kanyang kalakasan. Ang mga sugat na pilit mong tinatakpan, iyon ang mga lugar na tinatatakan niya ng kanyang biyaya. At sa sandaling yakapin mo ang katotohanang hindi ka kailanman naging sapat sa iyong sarili, doon mo malalaman na sapat siya para sa iyo magpakailanman. Ngayon, tanungin mo ang sarili mo, hanggang kailan ka maniniwala sa kasinungalingan na hindi ka karapat-dapat, kung mismong Diyos ang nagsabi na ikaw ay minahal niya ng walang kondisyon? Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, na noong tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Roma 15. Ito ang sentro ng pangako na hindi nagbabago. Hindi niya hinintay na maging malinis ka bago ka mahalin. Hindi niya hinintay na maging perpekto ka bago ka yakapin. Sa mismong kalagayan ng iyong kahinaan, ipinakita niya ang sukdulang pagmamahal. Ang pangakong ito ay hindi isang ideya lamang na isinulat para palakasin ang damdamin ng mga tao. Ito ay isang tipan na nilagdaan ng dugo ng anak ng Diyos sa krus. Isang katotohanang nakaugat sa kasaysayan at patuloy na kumikilos hanggang ngayon. Ang mga salita ni Pablo sa Roma ay isinulat sa panahon kung saan ang mga Kristiyano ay inuusig, binabansagan at pinapatay dahil sa kanilang pananampalataya. Hindi ito panahon ng kaginhawahan o kalayaan. Ito'y panahon ng matinding pagdududa at takot.
Ngunit sa gitna ng ganoong sitwasyon, sumulat si Pablo ng isang mensaheng nagpapaalala na ang pundasyon ng kanilang pag-asa ay hindi nakabatay sa kapayapaan ng mundo, kundi sa pagmamahal ng Diyos na hindi nagmamaliw. Ipinahayag niya na ang kanilang kahinaan at pagkakasala ay hindi naging hadlang upang ang Diyos ay tumugon, bagkus yun pa ang dahilan upang ipakita niya ang lawak ng kanyang biyaya. Kung isasalin natin ang pangakong ito sa wika na madaling maunawaan ng lahat, malinaw ang mensahe. Minahal ka ng Diyos sa mismong oras na iniisip mong hindi ka karapat-dapat. Hindi niya sinabing, kapag malinis ka na, saka kita mamahalin. Hindi niya sinabing, kapag natapos mo na ang lahat ng pagkukulang mo, saka kita akapin. Sa halip, minahal ka niya bago ka pa man nagdesisyong lumapit. Ang pag-ibig niya ay hindi reaksyon sa iyong pagsisikap. Ito ay inisyatiba ng kanyang puso. Sa ating panahon, gaano kahalaga ang pangakong ito? Isipin ang mundo na puno ng digmaan, krisis at kawalan ng katarungan. Sa bawat araw, may pamilyang nagugutom, may batang natatakot sa tunog ng mga baril, may ama't inang nawawalan ng trabaho. Sa mga ospital, may mga pasyenteng nakaratay na hindi alam kung gagaling pa ba. Sa mga lansangan may mga taong walang tahanan, nakaupo sa gilid, walang nakakaalala. Sa mga tahanan may mga pusong puno ng takot, tanong at lihim na pagluha. Sa ganitong kalagayan madaling isipin na nakalimutan na tayo ng Diyos, na wala na siyang pakialam sa ating sakit. Ngunit dito pumapasok ang liwanag ng pangako. Kung noong tayo'y mga makasalanan pa, ay namatay si Kristo para sa atin, gaano pa kaya ngayon na tinatawag tayong mga anak niya? Kung noong tayo'y hindi pa lumalapit ay niyakap na niya tayo, gaano pa kaya ngayon na tayo'y kumakapit sa kanyang pangalan? Ang pangako ay malinaw. Walang sitwasyon, walang kahinaan, walang krisis ang makapaghihiwalay sa iyo mula sa pag-ibig ng Diyos. Ang mismong digmaan na nagbabasag ng mga lungsod, ang mismong sakit na nagpapahina ng katawan, ang mismong kahirapan na sumisira ng loob, lahat ng ito ay hindi makakapigil sa puso ng Diyos na ipakita ang kanyang pagmamahal. Ang pag-ibig na ito ay hindi lamang kwento sa lumang kasulatan. Ito ay buhay na mensahe na nakikita sa bawat araw na may sumisikat na araw, sa bawat gabi na may bituin, sa bawat hininga na mayroon ka. At higit pa roon, ito ang sandigan ng milyon-milyong Kristiyano na patuloy na lumalaban sa gitna ng unos. Ang kanilang lakas ay hindi nakabatay sa kanilang sariling kakayahan, kundi sa katiyakan na mahal sila ng Diyos kahit sa pinakamasakit na bahagi ng kanilang buhay. At kung ikaw ay nagtataka kung paano mailalapat ang pangakong ito sa iyong araw-araw, isipin mo ito, kapag natatakot ka na baka hindi ka makabayad sa utang, ang Diyos ay naroon upang paalalahanan ka na hindi ka niya iiwan. Kapag nag-aalala ka para sa kaligtasan ng iyong pamilya, ang Diyos ay naroon upang ipaalala na hawak niya ang iyong mga mahal sa buhay. Kapag pakiramdam mo'y iniwan ka ng lahat, naroon siya upang ipakita na kahit anong mangyari, hindi ka nag-iisa. Ang pangako ay hindi kumukupas. Ang sinabi niya sa mga Israelita sa gitna ng kanilang paglalakbay, siya ring sinasabi sa iyo ngayon, ako'y hindi mag-iiwan sa iyo, ni pababayaan ka man. Ang tinig na nagpatahimik sa bagyo ay siya ring tinig na nagsasabing, mahal kita kahit hindi mo maramdaman. At habang lumalalim ang gabi ng mundo, mas lalo lamang nagniningning ang liwanag ng pangakong ito. Hindi ka kailanman mawawala sa yakap ng Diyos. Kaya't huwag mong hayaan na ang kasinungalingan ng iyong isipan ang magdikta ng halaga mo. Ang salita ng Diyos ay malinaw, ang pangako niya ay tiyak, at ang kasaysayan ay saksi. Minahal niya ang kanyang bayan noon, minamahal niya sila ngayon, at mamahalin niya sila hanggang sa wakas. And kung iyon ang totoo para sa kanila, totoo rin iyon para sa iyo ngayon. Ang tanong ay, handa ka bang tanggapin na ang pagmamahal na ito ay hindi nakasalalay sa iyong pagiging karapat-dapat, kundi sa kanyang walang hanggang biyaya? Kapag tumitingin ka sa paligid ngayon, hindi ba't para bang ang mundo ay unti-unting lumulubog sa kadiliman?
Mga balitang puno ng digmaan, lindol, pandemya, kagutuman at krisis na walang kasiguruhan. Sa bawat kanto ng lungsod, may taong nawalan ng trabaho. May batang natutulog nang walang laman ang tiyan. May pamilyang nagtatagpi-tagpi ng kakarampot na kita upang mabuhay kinabukasan. Sa iyong sariling puso, baka naroon ang tanong, kung mahal nga ako ng Diyos, bakit parang ang hirap makita ang kanyang kamay sa gitna ng lahat ng ito? Ngunit tingnan natin ang kasaysayan. Ang mga Israelita sa ilalim ng pagkaalipin sa Ehipto, araw-araw silang bumubuhat ng bigat, araw-araw silang tinuturing na walang halaga. Siguro marami sa kanila ang nag-isip, nakalimutan na ba tayo ng Diyos? Nasang Diyos na nagbigay ng pangako kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob? At sa pinakamasidhing oras ng kanilang pagluha, dumating ang tinig ng Diyos sa pamamagitan ni Moises. Narinig ko ang iyak ng aking bayan at ako'y bumaba upang sila'y iligtas. Ang Diyos na iyon ay hindi nagbago at siya pa rin ang Diyos na nakaririnig sa bawat luha mo ngayon. Kung ikukumpara ang kanilang mga tanong noon sa ating mga tanong ngayon, halos iisa ang diwa. Bakit ako nagdurusa kung totoo ang pangako ng Diyos? Ang sagot ay nananatili ring pareho. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nawala at ang kanyang pangako ay kumikilos sa paraang hindi agad nakikita. Katulad ng manna na bumababa araw-araw upang sustentuhan sila sa ilang, gayon din ang maliliit na biyayang dumarating sa iyo kahit hindi mo napapansin. Isang kaibigan na biglang tumawag sa oras ng lungkot, isang himalang pag-asa na dumating sa gitna ng kawalan. Isang pintuan ng oportunidad na bumukas kahit akala mo'y wala ng daan. Ngunit aaminin natin, madaling mabitag sa takot kapag nakikita natin ang kalagayan ng mundo ngayon. Maraming tao ang natatakot mawalan ng trabaho, mawalan ng bahay, mawalan ng kalusugan. Maraming ama ang hindi makatingin sa mata ng kanilang mga anak dahil iniisip nila kung paano bubuhayin ang pamilya kinabukasan. Maraming ina ang natutulog sa gabi na halos walang tulog dahil iniisip ang bayarin, ang pagkain, ang kinabukasan ng kanilang mga anak. At ikaw, ilang beses mo na ring tinanong ang sarili mo kung sapat pa ba ang iyong lakas. Ngunit sa bawat tanong, paulit-ulit na sumasagot ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Ang pangakong ito ay hindi lang para sa kanila noon, ito'y para rin sa iyo ngayon. Kapag wala ka ng makapitan, siya mismo ang magiging haligi na hindi matitinag. Kapag lahat ay nagbabago, siya ang Diyos na hindi nagbabago. Kapag lahat ay nagtatakwil, siya ang magpapatunay na hindi ka nag-iisa. Tingnan mo ang isang ina na umiiyak dahil nawalan ng asawa at iniwan upang alagaan mag-isa ang kanyang mga anak. Sa paningin ng mundo, tila wala na siyang kakayahan. Pero sa tuwing isasara niya ang kanyang mga mata upang humingi ng tulong, may kapayapaang bumabalot sa kanya. At iyon ay patunay na ang Diyos ang Ama ng mga ulila at tagapagtanggol ng mga babaeng balo. Tingnan mo ang isang binatang nawalan ng trabaho at halos sumuko na sa buhay. Ngunit bigla siyang nakatanggap ng mensahe para sa isang bagong oportunidad. Hindi iyon aksidente, iyon ay paalala na ang Diyos ay Diyos ng probisyon. Minsan ang pinakamalaking hadlang ay hindi ang krisis sa labas, kundi ang tinig sa loob ng ating isipan. Kapag paulit-ulit mong iniisip na wala kang halaga, na iniwan ka na ng lahat, doon pinapakita ng Diyos ang kanyang presensya sa pinakasimpleng paraan. Isang bulong ng kapayapaan sa gitna ng gulo, isang himig ng pag-asa kahit walang nakikita. Ang mga bagay na ito ay tila maliit, ngunit sila ang mga patunay na ang pangako ng Diyos ay buhay. At huwag mong isipin na ang kahirapan at sakit na dinaranas mo ay tanda na hindi gumagalaw ang Diyos. Ang mismong krus ay larawan ng pinakamatinding sakit na naging daan ng pinakamalaking kaligtasan. Kung kaya niyang gawing daan ng kaligtasan ang isang kasangkapan ng kamatayan, kaya niyang gawing bukal ng pag-asa ang mismong kalagayan mo ngayon. Kaya kapag iniisip mo kung paano mailalapat ang pangakong ito sa araw-araw, isipin mo ito. Noong nagdududa ka kung may kinabukasan ka pa, siya ang dahilan kung bakit nagising ka ngayong umaga.
Noong iniisip mong hindi mo na kaya, siya ang naglagay ng bagong lakas sa iyong katawan. Noong pakiramdam mo'y wala kang kasama, siya ang bumubulong. Ikaw ay aking anak at minahal na kita bago ka pa ipinanganak. Ang pangakong ito ay hindi lamang alaala mula sa kasaysayan. Ito'y sandigan ngayon, sagot ngayon at lakas ngayon. At sa bawat araw na lumilipas, lalong tumitindi ang pangangailangan ng mundong ito para sa paalalang iyon. At baka ito rin ang tanong na bumabagabag sa iyong puso. Kung ang Diyos ay ganun katapat noon, paano pa kaya ngayon na mas kailangan natin siya? Ang sagot ay nasa mismong pangakong iyon. Hindi kanya iniwan noon at hindi kanya iiwan kailanman. May mga kwento ng mga tao na nagpapakita kung paanong ang pangakong ito ng Diyos ay hindi lamang salita, kundi apoy na nagbabago ng buhay. Isang babae ang nagsabi, akala ko wala nang saysay ang buhay ko. Iniwan ako ng asawa ko, iniwan ng mga kaibigan ko, at kahit sarili kong pamilya ay hindi na ako kinilala. Gabi-gabi akong umiiyak at tinatanong ang Diyos kung may halaga pa ba ako. Ngunit sa mismong oras ng kanyang pagdurusa, may isang kapitbahay na lumapit, nagdala ng pagkain at nagsabing, mahal ka ng Diyos at hindi ka nag-iisa. Ang simpleng kilos na iyon ang nagpaalala sa kanya na ang pangako ng Diyos ay totoo, na kahit iniwan siya ng tao, hindi siya iiwan ng Diyos. Mayroon ding isang binatang nawalan ng trabaho sa gitna ng pandemya. Araw-araw siyang nakaupo, nag-aalala kung paano niya bubuhayin ang kanyang mga magulang na matatanda na at umaasa lamang sa kanya. Dumating ang mga buwan na wala na silang makain at halos mawala na siya ng pag-asa. Ngunit isang gabi, habang nananalangin siya, bigla siyang tinawagan ng isang kakilala na nag-aalok ng trabaho sa isang kumpanya na kailanman ay hindi niya inakalang papansinin siya. At doon niya naintindihan na ang Diyos ay Diyos ng probisyon. Hindi man agad dumating, ngunit dumating sa tamang oras. Sa kasulatan, makikita rin natin ang parehong katapatan ng Diyos. Si Elias, sa panahon ng tagutom, ay pinakain ng mga uwak na ipinadala ng Diyos at binuhay ng isang balong walang laman na hindi naubusan. Ang kwentong iyon ay parang alamat para sa ilan, ngunit sa buhay ng marami ngayon, ito ay realidad. Katulad ng isang ina na wala ng bigas sa kanyang kusina, ngunit biglang may kumatok sa kanilang pinto upang magbigay ng pagkain. Ang parehong Diyos na tumugon kay Elias ay siya ring Diyos na tumutugon ngayon. Isang guro rin ang nagbahagi ng kanyang karanasan. Sinabi niya, pagod na pagod ako at iniisip kong wala ng kabuluhan ang pagtuturo. Maliit ang sahod, mabigat ang problema at wala akong nakikitang direksyon. Ngunit sa gitna ng kanyang kalungkutan, isang mag-aaral ang lumapit sa kanya at nagsabing, Ma'am, salamat po. Kung hindi dahil sa inyo, baka sumuko na ako sa buhay. Sa puntong yon, napaiyak siya dahil napagtanto niyang kahit sa kanyang kahinaan, ginagamit siya ng Diyos upang ipakita ang kanyang pagmamahal. Hindi rin natin maaaring kalimutan ang mga patotoo ng mga nakaranas ng kagalingan. Isang ama ang nagkwento, ang anak ko ay may sakit na sinasabi ng doktor na wala ng lunas. Araw-araw dala ko siya sa ospital at araw-araw nararamdaman ko ang bigat ng kawalan ng pag-asa. Ngunit hindi siya tumigil manalangin. At isang araw, sa hindi inaasahang paraan, nakatanggap sila ng balitang bumuti ang kalagayan ng bata. Hindi iyon dahil sa medisina lamang, kundi dahil sa kapangyarihan ng Diyos na gumagawa ng himala. At marahil, isa sa pinakamakapangyarihang halimbawa ay ang krus mismo. Ang lahat ng patutuo ng mga tao ay nakaugat sa katotohanan ito, na ang Diyos sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo ay nagpatunay na walang hangganan ang kanyang pag-ibig. Kung kaya niyang iligtas ang mundo sa pamamagitan ng dugo ng kanyang anak, kaya niyang buhatin ang bawat isa sa atin sa ating mga sugat at pagkawasak. Ang mga kwento ng mga tao ngayon ay kaagapay ng mga kwento ng Biblia noon. Si Jose na ipinagbili ng kanyang mga kapatid, ngunit naging pinuno sa Ehipto, siya'y patunay na kahit sa pagtataksil,
may plano ang Diyos. Si Jonas na tumakas ngunit tinawag muli, siya'y patunay na hindi sumusuko ang Diyos sa kanyang mga anak. Ang mga taong ito ay sumasalamin sa mga kwento ng ating panahon. Ikaw na iniwan, ikaw na bumagsak, ikaw na nawalan ng lahat, at ikaw na itinatayo ng Diyos upang makita ang kanyang kaluwalhatian. Habang naririnig mo ang mga patutuong ito, baka sinasabi mo sa iyong sarili, paano naman ako? Kailan ko mararanasan ng ganitong himala? Tandaan ang parehong Diyos na kumilos sa buhay nila ay siya ring Diyos na kumikilos sa buhay mo. Ang parehong pangako na nagligtas sa kanila ay siya ring pangakong hawak mo ngayon. At kung sa kanilang kwento ay napatunayan nilang hindi sila iniwan, ganun din ang mararanasan mo sa tamang panahon. Ang mga patutuong ito ay paalala na ang Diyos ay hindi lamang Diyos ng kasulatan, kundi Diyos ng karanasan. Hindi lamang siya Diyos ng salita, kundi Diyos ng aksyon. At sa bawat luha na natuyo, sa bawat sugat na gumaling, sa bawat pintuan na biglang bumukas, may isang tinig na malinaw na sumisigaw, ako ang Diyos na nangako at ako ang Diyos na tumutupad. At sa puntong ito, napagtatanto natin na ang mga kwento ng mga taong ito ay hindi lamang kwento ng kanilang buhay, kundi patunay na ang mga pangako ng Diyos ay hindi kailanman nabigo. Kung kaya niyang gawin ito sa kanila, kaya niyang gawin ito sa iyo. At kung minahal niya sila sa gitna ng kanilang pagkawasak, mas lalo kanyang mamahalin sa gitna ng iyong pinagdaraanan ngayon. Kapag sinasabi natin na mahal ka ng Diyos kahit hindi ka karapat-dapat, hindi ito simpleng pahayag ng damdamin lamang. Ito ay nakaugat sa mismong plano ng Diyos na iniukit mula pa noong una. Ang bawat pangako na binanggit sa kasulatan ay hindi hiwa-hiwalay na mga salita, kundi bahagi ng isang mas malawak na larawan ng katapatan ng Diyos na umaabot mula sa simula ng panahon hanggang sa katapusan. Ang ipinahayag ni Pablo sa Roma 5:8 ay hindi hiwalay na talata. Ito ay nakaugnay sa lahat ng sinabi ng mga propeta, sa lahat ng pangarap ng mga patriarka, at sa lahat ng pag-asa ng mga anak ng Diyos sa hinaharap. Kung titingnan natin ang mga propesiya ni Isaias, naroon ang pangakong ngunit siya ay nasugatan dahil sa ating mga pagsuway, siya'y binugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa para sa ating kapayapaan ay nasa kanya, at sa pamamagitan ng kanyang mga latay, tayo'y gumaling. Isaiah 53:5. Bago pa man ipanganak si Kristo, malinaw nang ipinahayag na ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nakabatay sa ating kalinisan, kundi sa kanyang sakripisyo. Ang pangakong ito ay ipinakita sa krus at patuloy na kumikilos sa ating panahon. Ganito rin ang sinabi ni Jeremias, minahal kita ng pag-ibig na walang hanggan, kaya't ako'y nanatiling tapat sa iyo. Jeremias 31:3. Ang salitang ito ay hindi lamang para sa Israel, kundi paalala rin sa iyo ngayon na ang pag-ibig ng Diyos ay walang hanggan at hindi nawawala sa gitna ng unos. Sa aklat ni Daniel, ipinakita ang Diyos na nagliligtas sa mga kaibigan ni Daniel mula sa nag-aapoy na pugon. Tanda na ang kanyang pag-ibig at pangako ay hindi kayang sirain ng apoy ng mga pagsubok. Sa Apokalipsis, nakikita natin ang larawan ng bagong langit at bagong lupa kung saan papahirin ng Diyos ang bawat luha sa kanilang mga mata. Apokalipsis 21:4. Lahat ng ito ay iisang tinig na nagpapatunay. Ang pagmamahal ng Diyos ay hindi pansamantala kundi bahagi ng plano niya magpakailanman. Tingnan mo rin ang kasaysayan ng Israel. Sa kanilang pagkabihag sa Babylonia, marahil akala nila'y iniwan na sila ng Diyos, ngunit sa gitna ng kanilang pag-iyak, ipinadala niya ang salita ng propeta, sapagkat nalalaman ko ang mga plano na iniisip ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikapapahamak, kundi para sa ikabubuti ninyo upang bigyan kayo ng kinabukasan na may pag-asa. Jeremias 29:11. Ang pangakong iyon ay hindi natapos sa kanila. Ito rin ay salitang bumabalot sa iyo ngayon na kahit sa gitna ng kawalan ng pag-asa, may plano ang Diyos na higit pa sa nakikita mo at kung babalikan ang ating panahon, nakikita natin ang parehong pagdaloy ng kanyang mga pangako.
Sa gitna ng digmaan at kaguluhan, ang mga propesya ng Diyos ay nagpapaalala na siya ang humahawak sa kasaysayan. Kapag tumitingin ka sa balita at nakikita ang kaguluhan, alalahanin mong hindi ito ang katapusan ng kwento. Ang Diyos na nagligtas kay Jose mula sa bilangguan upang ilagay sa palasyo ay siya ring Diyos na makakagawa ng paraan upang ikaw ay maiahon mula sa kawalan. Ang Diyos na nagbigay ng kapayapaan kay Habakuk habang nakikita ang kawalan ng katarungan ay siya ring Diyos na magbibigay sa iyo ng kapahingahan kahit hindi mo naiintindihan ang lahat. Kung ganoon, ang pangakong minahal ka ng Diyos kahit hindi ka karapat-dapat ay hindi lamang personal na pahayag para sa iyong damdamin ngayon. Ito ay bahagi ng isang propetikong salaysay na umaabot hanggang sa huling panahon. Ang Diyos na nagplano ng kaligtasan mula pa sa Genesis ay siya ring Diyos na magdadala ng katuparan sa Apokalipsis. At sa gitna ng malawak na larawang iyon, ikaw ay hindi isang maliit na detalye na nakalimutan, kundi isa sa pinakamahalagang dahilan kung bakit isinulat ang lahat ng ito. Ngayon, isipin mo ito. Kung kayang pagtagni-tagniin ng Diyos ang lahat ng kasaysayan mula sa mga patriarka, mga propeta, mga apostol, hanggang sa mga Kristiyano ngayon para ipakita ang kanyang pagmamahal, hindi ba't mas lalong malinaw na ikaw ay bahagi ng dakilang plano? Ang bawat pangako, bawat patotoo at bawat propesiya ay nagbubukas ng pintuan na nagpapatunay na ang Diyos ay hindi nagkukulang. Kung natupad ang kanyang salita noon, bakit hindi siya magpapatuloy na tumupad ngayon? At sa puntong ito, marahil tinatanong mo, kung totoo ang lahat ng ito, bakit may mga pagkakataon pa ring parang tahimik ang Diyos? Ang metrangda na ito ay hindi bago. Ito'y tanong na tinanong na rin ng mga lingkod niya noon. At dito tayo dadalhin ng susunod na hakbang, ang pakikibaka sa pagitan ng pangako at ng katahimikan, sa pagitan ng pananampalataya at pagdududa. Dahil ang totoo, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi lamang sinusubok sa kasaganaan, kundi lalo na sa mga panahong tila hindi siya sumasagot. May mga gabi na inuupo mo ang sarili mo sa dilim, pinipigilan ng luha, ngunit hindi mapigilan ang bigat ng tanong, kung talagang mahal ako ng Diyos, bakit tila hindi natutupad ang kanyang mga pangako? Kung sinabi niyang siya ang aking tagapagpagaling, bakit narito pa rin ang sakit na hindi gumagaling? Kung sinabi niyang siya ang aking tagapagbigay, bakit wala pa rin kasiguruhan ang aking kinabukasan at patuloy ang kakulangan? Kung sinabi niyang siya ang Diyos ng kapayapaan, bakit ang mundo ay puno ng digmaan, karahasan at pagkawasak? Ang mga tanong na ito ay hindi simpleng tanong lamang. Sila ay mga sugat na bumabaon sa puso ng bawat mananampalataya na umaasang may kasagutan. Kung iisipin, hindi ka nag-iisa sa ganitong pakikipaglaban. Maging si Job na tinawag na matuwid ay dumaan sa pinakamabigat na pagsubok at sumigaw, bakit ipinanganak pa ako kung ganito ang aking magiging kapalaran? Si Jeremias, ang tinaguriang propeta ng luha ay sumigaw, bakit tila parang malayo ka, Panginoon, sa oras ng aking pagdadalamhati? Si Habakuk naman ay nagtanong, hanggang kailan ako sisigaw ng tulong at hindi mo ako pinapakinggan? Ang mismong mga lingkod ng Diyos na malapit sa Kanya ay hindi nakaligtas sa ganitong mga tanong. At ang Diyos sa Kanyang katapatan ay hindi kailanman nagtulak sa kanila palayo dahil lamang sa kanilang mga pagdududa. Sa katotohanan, ang mga tanong na ito ay paalala na tayo ay mga tao, mahina, limitado, at hindi nakakaunawa ng buong larawan. Ngunit sa likod ng katahimikan ng Diyos, may mas malalim na mensahe. Sinabi sa Habakuk 2:3, sapagkat ang pangitain ay para sa takdang panahon pa, ito'y nagmamadali patungo sa wakas at hindi magbubulaan. Bagaman ito'y magtagal, hintayin mo, sapagkat ito'y tiyak na darating, hindi ito maaantala. Ang ibig sabihin, ang pangako ng Diyos ay hindi nawawala. May oras lamang na nakalaan na hindi natin kayang madaliin, isipin si Abraham. Pinangakuan siya ng Diyos ng anak, ngunit lumipas ang maraming taon at wala pa ring katuparan. Dumating pa ang punto na halos tumawa siya sa kawalan ng pag-asa.
Ngunit dumating ang oras ng Diyos at ipinanganak si Isaac, hindi ayon sa bilis ng tao, kundi ayon sa tiyempo ng langit. Ganito rin kay Jose na dumanas ng pagtataksil, pagkakakulong at maling paratang. Sa loob ng maraming taon, baka inisip niyang nakalimutan na siya ng Diyos. Ngunit sa takdang oras, inilabas siya mula sa kulungan at ginawa siyang pinuno ng Ehipto. Ang mga taong akala'y tumalikod ang Diyos, sila ang naging patunay na ang kanyang mga pangako ay hindi kailanman bumabalik na walang kabuluhan. Ang problema ay madalas nating inaakala na ang bawat kagustuhan natin ay pangako ng Diyos, ngunit may malaking kaibahan ang pagitan ng ating mga nais at ng kanyang mga tunay na ipinangako. Hindi lahat ng hinahangad natin ay bahagi ng kanyang plano, ngunit lahat ng ipinangako niya ay tiyak na tutuparin. Kaya kapag nararamdaman mong tila hindi niya sinasagot ang panalangin mo, hindi ibig sabihin na hindi siya tapat. Minsan, ibig sabihin lamang ay may mas malalim na layunin, siya na hindi mo pa nakikita, at dito pumapasok ang tunay na pakikibaka. Tatanggapin mo ba na ang Diyos ay tapat kahit hindi mo nakikita agad ang katuparan? Kakapit ka ba sa kanyang salita kahit ang paligid mo'y sumisigaw ng kabaligtaran? Ang pananampalataya ay hindi lamang paniniwala kapag may sagot. Ito ay pagtitiwala kahit sa katahimikan. Ang pangakong mahal ka ng Diyos ay hindi nawawala dahil lamang hindi mo pa ito ramdam. Katulad ng araw na natatakpan ng ulap, hindi ito nawala, tinatakpan lamang ng saglit na dilim. At oo, maaaring nasa panahon ka ngayon ng pag-iyak, ng paghihintay, ng kawalan ng kasagutan. Pero tandaan mo, ang mga sugat ni Kristo sa krus ay tila tanda noon ng pagkatalo, ngunit sa ikatlong araw, ang parehong sugat ang naging patunay ng tagumpay. Kung kaya niyang gawing daan ng kaligtasan ng katahimikan ng libingan, kaya niyang gawing daan ng biyaya ang katahimikan sa iyong panalangin. Kaya huwag mong hayaang patayin ng pagdududa ang pag-asa mo. Huwag mong hayaang sabihin ng kaaway na tapos na ang lahat. Ang totoo, kung may katahimikan man, ito ay paghahanda ng Diyos para sa isang mas dakilang pagkilos. At ang tanong na dapat mong dalhin ay ito, handa ka bang magtiwala na kahit hindi mo nakikita, siya ay gumagalaw para sa iyo? Kung dumaan ka na sa mga tanong ng pagdududa at sa sakit ng paghihintay, ngayon ay panahon na upang makita kung paano maisasabuhay ang pangako ng Diyos sa iyong araw-araw. Ang pag-ibig na ipinahayag sa Roma 15:8 na minahal ka niya kahit ikaw ay makasalanan pa, ay hindi lamang alaala ng nakaraan, kundi gabay na magbibigay direksyon sa bawat hakbang mo. Kung noon ay ipinakita niya ang sukdulang pagmamahal sa pamamagitan ng krus, ngayon ay nais niyang maranasan mo iyon sa gitna ng iyong trabaho, pamilya, kalungkutan at laban sa buhay. Unang hakbang ay ang pagtanggap ng katotohanan. Araw-araw, kailangan mong ipaalala sa iyong sarili ang pangako ng Diyos. Gumising ka sa umaga at sabihin mo, "Ako'y minahal ng Diyos kahit hindi ako karapat-dapat." Sa pagsasabi ng mga salitang ito, unti-unti mong pinapalitan ng tinig ng pagdududa ng tinig ng katotohanan. Ang salita ng Diyos ay hindi lamang teorya, ito ay espada na lumalaban sa mga kasinungalingan ng kaaway. Kaya't huwag mong hayaang manatili lamang ito sa papel, bigkasin mo, ipahayag mo, at hayaan mong maging ilaw sa iyong isip. Ikalawang hakbang ay ang panalangin na may tiwala. Hindi sapat na kilala mo ang pangako, kailangan mo itong isuko sa Diyos araw-araw. Sa panalangin, hindi ka lamang humihingi, kundi ipinapakita mong handa kang magtiwala. Kapag nag-aalala ka sa kakulangan ng pera, ipagdasal mo ito hindi lamang bilang problema, kundi bilang pagkakataon upang makita ang probisyon ng Diyos. Kapag natatakot ka para sa kalusugan ng iyong pamilya, ipagdasal mo ito bilang deklarasyon ng tiwala na siya ang ating dakilang manggagamot. Panalangin na may pananampalataya ang nagbubukas ng pinto upang makita ang pangako sa aksyon. Ikatlong hakbang ay ang pagpapalit ng isipan. Kapag pumasok ang takot, sagutin mo ito ng pangako ng Diyos. Kapag sinabi ng isip mo, wala kang halaga, sabihin mo, sinabi ng Diyos, minahal niya ako ng walang hanggan.
Kapag bulong ng kaaway ay wala ng pag-asa, ipahayag mo, may plano ang Diyos para sa ikabubuti ko, puno ng pag-asa. Hindi mo mapipigilan ang pagdating ng masasamang isipin, pero maaari mong piliing huwag manatili doon. Ang pangako ng Diyos ay parang kalasag na pumipigil sa mga pana ng kaaway. Ika-4 na hakbang ay ang pasasalamat bago pa man dumating ang sagot. Madalas, hinihintay natin ang katuparan bago magpasalamat, ngunit ang pananampalataya ay nagpapasalamat bago pa man makita ang bunga. Sa bawat araw, kahit maliit na bagay, sabihin mo, "Salamat Panginoon, dahil tapat ka." Ang simpleng pananalitang ito ay nagpapalakas ng loob at nagbubukas ng mata mo sa mga biyayang naroon na pala sa paligid. 5, mamuhay ka na parang totoo ang pangako. Kung sinasabi ng Diyos na hindi ka niya iiwan, lakaran mo ang buhay ng may tapang. Kung sinasabi niyang mahal ka niya kahit hindi ka karapat-dapat, tigilan mo ang pamumuhay na parang kailangan mong patunayan ang sarili mo sa lahat ng tao. Mamuhay ka sa kalayaan ng pag-ibig ng Diyos at hayaan mong makita ng iba ang pagbabago. Kapag nakita nila na may kapayapaan ka sa gitna ng bagyo, sila mismo ang magtatanong kung ano ang sikreto ng iyong lakas. Isang konkretong halimbawa, isipin ng isang ama na nawala ng trabaho. Sa halip na magpatalo sa takot, araw-araw niyang binibigkas ang pangako ng Diyos. Sa kanyang panalangin, hindi niya tinatanggi ang bigat ng sitwasyon, pero paulit-ulit niyang sinasabi, "Panginoon, Ikaw ang magbibigay ng daan." Habang naghahanap siya ng trabaho, hindi siya sumusuko, at kahit wala pang sagot, nagpapasalamat siya. Hanggang sa dumating ang araw na bigla siyang nakatanggap ng tawag para sa bagong oportunidad. Ang kanyang pagsasabuhay ng pangako ay nagbunga ng bagong pag-asa para sa kanyang pamilya. O kaya naman, isipin ng isang ina na araw-araw ay nag-aalala para sa kaligtasan ng kanyang mga anak sa isang mapanganib na lugar. Sa bawat gabi, binibigkas niya ang awit 91, "Ang Diyos ang aking kanlungan at kalasag." Unti-unti, ang kanyang takot ay napalitan ng kapayapaan. Hindi na siya natutulog ng puno ng pangamba, kundi may katiyakan na ang kanyang mga anak ay nasa kamay ng Diyos. Kung gagawin mo ang mga hakbang na ito, ang pagtanggap, panalangin, pagpapalit ng isipan, pasasalamat, at pamumuhay ng may tapang, makikita mong ang pangakong mahal ka ng Diyos ay hindi lamang salita, kundi karanasan na humuhubog ng iyong araw-araw. Ang pinakamahalaga, hindi mo na ito gagawin ng mag-isa. Libo-libong mananampalataya sa buong mundo ang humahawak sa parehong pangako, at kasama ka sa kanilang tinig na nagsasabing, "Ako ay minahal ng Diyos, at sa pag-ibig na iyon, ako'y tatayo." Ngunit tandaan mo, hindi nagtatapos dito ang lakad ng pananampalataya. Dahil ang bawat personal na pagsasabuhay ng pangako ay nagiging bahagi ng isang mas malaking panawagan. Isang panawagan na hindi lang para sa iyo, kundi para sa bawat isa na handang sumigaw at manindigan sa kapangyarihan ng salita ng Diyos. At iyan ang magdadala sa atin sa susunod na hakbang, ang kolektibong pagtugon na magbubukas ng daan para sa mas matinding kilos ng Espiritu. Ngayon ay panahon na hindi lamang makinig, kundi tumugon. Hindi sapat na marinig mong mahal ka ng Diyos. Kailangan mo itong angkinin at ipamuhay. Ito ang sandali ng panawagan. Isang panawagan na hindi para bukas, kundi para ngayon mismo, sapagkat bawat segundo na lumilipas nang wala kang pananampalataya ay segundo na ninanakaw ng kaaway ang kapayapaan na ibinigay na sa iyo ng Diyos. Kaya't sa mismong oras na ito, ikaw ay tinatawag upang itaas ang iyong puso, isuko ang iyong takot, at sumigaw ng pananampalataya. Isara mo ang iyong mga mata at pakinggan ang tibok ng iyong puso. Ang bawat pintig ay patunay na hindi ka iniwan ng Diyos. Sa bawat hininga na pumapasok at lumalabas, may mensahe, "Ikaw ay buhay dahil ako'y tapat." Kaya na ngayon, gawin mo ang panalangin na ito, hindi lamang sa isip kundi sa puso. "Panginoon, ako'y tumatayo sa iyong pangako. Ako'y minahal mo bago pa man ako natutong magmahal. At sa oras na ito, tinatanggap ko ang pag-ibig na iyon na hindi matitinag.
Isipin mo, libu-libong tao ngayon ang nakikinig sa parehong salita, binabasa ang parehong kasulatan at tinatahak ang parehong laban. Hindi ka nag-iisa. Ang tinig mo, ang panalangin mo ay nagiging bahagi ng isang kolektibong panawagan na umaalingaw-ngaw sa buong mundo. Sa mga bahay, sa mga ospital, sa mga lansangan, sa mga kulungan, may mga anak ng Diyos na sabay-sabay na sumisigaw. Ako ay minahal. Ako ay hindi iniwan. Ako ay sa Diyos lamang. Ang lakas ng panalangin yon ay parang ilog na bumabasag sa pader ng kawalan ng pag-asa. Ngayon, ilapit mo sa Diyos ang lahat ng bagay na kinikimkim mo. Ang takot mo para sa kinabukasan ng iyong pamilya, ialay mo sa Kanya. Ang bigat ng sakit na hindi mo na alam kung kailan gagaling, ilagay mo sa Kanyang mga kamay. Ang hiya sa mga kasalanan na pilit mong tinatakpan, bitawan mo sa paanan ng krus. Huwag mong dalhin mag-isa ang bigat na iyon. Ito ay pasanin na matagal nang nais kunin ng Diyos mula sa iyo. At habang iniaalay mo ang mga ito, mararamdaman mo ang isang kalayaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Huwag kang manatili sa panunood lamang. Huwag kang manatili sa pakikinig lamang. Ito na ang oras upang lumuhod, manalangin, at ipahayag, ako ay tumatanggap ng pag-ibig ng Diyos ngayon. Sabihin mo sa iyong sarili, ulitin mo ng paulit-ulit, ako'y mahal ng Diyos at ako'y hindi nag-iisa. Ang simpleng pagpapahayag na ito ay hindi basta salita. Ito ay deklarasyon laban sa lahat ng kasinungalingan ng kaaway at bilang tanda ng iyong pananampalataya. Gawin mo itong hakbang. Isulat sa mga komento ang mga salitang, tinatanggap ko ang pangako ng Diyos. Ang simpleng gawaing ito ay hindi para lamang sa engganyo ng video, kundi patunay ng iyong paninindigan. Sa sandaling isulat mo ito, ipinapakita mong hindi ka nahihiya sa iyong pananampalataya at handa kang magpatotoo na ang Diyos ay totoo sa iyong buhay. Tandaan mo, sa bawat komento may kapatid na makakabasa at magkakaroon ng lakas dahil sa iyong pananampalataya. At higit pa roon, ang iyong hakbang ngayon ay magsisilbing paalala na hindi ka na mamumuhay tulad ng dati. Ang iyong takot ay hindi na magiging hari. Ang iyong sakit ay hindi na magiging sentro. Ang iyong nakaraan ay hindi na magiging hadlang. Mula ngayon, ang tinig ng Diyos lamang ang susundin mo. Minahal kita, anak, at hindi na kita iiwan kailanman, kaya't huwag mo nang ipagpaliban pa. Hindi bukas, hindi sa susunod na linggo, kundi ngayon mismo. Tumugon ka, manalangin ka, isuko mo ang lahat, sapagkat sa sandaling ito ang langit ay bukas at ang Diyos ay naghihintay lamang ng iyong oo. Ang tanong ngayon, handa ka bang sumigaw ng pananampalataya at tumayo sa pangakong ikaw ay minahal ng Diyos magpakailanman? Isara mo ang iyong mga mata sa sandaling ito at ilapit ang iyong puso sa Diyos. Huminga ng malalim at ipahinga ang bigat na iyong dinadala. Ilagay mo ang iyong kamay sa iyong dibdib at pakinggan ang tibok ng iyong puso, sapagkat bawat pintig ay patunay na ang Diyos ay hindi kailanman lumayo sa iyo. Sama-sama tayong mananalangin ngayon, hindi bilang mga estranghero, kundi bilang iisang katawan ng pananampalataya na kumakapit sa parehong pangako, Ama naming Diyos. Kami lumalapit sa iyo ngayong oras na ito. Dinadala namin sa iyong harapan ang lahat ng aming sugat, lahat ng aming takot, at lahat ng aming pag-asa. Salamat dahil bago pa man kami lumapit, minahal mo na kami. Salamat dahil kahit kami ay makasalanan, ipinakita mo ang iyong pag-ibig sa pamamagitan ng krus. Panginoon, sa pangakong iyon, kami humahawak ngayon, idinedeklara namin ang iyong salita. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nung tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. O Diyos, ang salitang ito ay aming sandigan. Pinanghahawakan namin ito sa gitna ng aming karamdaman, sa gitna ng aming kahirapan, sa gitna ng lahat ng kaguluhan ng mundo. Sapagkat alam naming ang iyong pangako ay totoo at hindi kailanman nagbabago. Ngayon sama-sama kaming nananalangin para sa mga may sakit. Ama, ikaw ang aming dakilang manggagamot. Sa pangalan ni Jesus, idinedeklara namin ang kagalingan. Hipuin mo ang bawat katawan na may karamdaman.
bawat pusong nanghihina, bawat isipang dinudurog ng depression. Ibinabalik namin sa iyo ang kapangyarihan. Wala kaming magagawa sa aming sarili, ngunit sa iyo ay mayroong ganap na kagalingan. Panginoon, iniaalay din namin ang aming mga pamilya. Alam mo ang bawat ama na nawawalan ng trabaho, ang bawat ina na nag-aalala para sa kanyang mga anak, ang bawat kabataan na naliligaw ng landas. O Diyos, hawakan mo sila. Palibutan mo sila ng iyong proteksyon at pag-ibig. Sa pangalan ni Jesus, idinedeklara namin ang kaligtasan sa bawat tahanan, ang kapayapaan sa bawat pinto at ang kagalakan sa bawat sulok ng aming mga buhay. Dinudulog din namin sa iyo, Ama, sila sa mga rafagang ngailangan. Marami sa amin ang walang kasiguruhan para sa kinabukasan. Marami ang walang sapat na pagkain. Marami ang lugmok sa utang at pangamba. Ngunit ngayon, kami humahawak sa pangako na ikaw ang aming pastol at wala kaming kakulangan. Sa pangalan ni Jesus, idinedeklara namin ang pagbubukas ng pintuan ng oportunidad, ang pagdating ng biyayang hindi inaasahan, at ang probisyon na hindi galing sa tao kundi mula sa langit. At higit sa lahat, Panginoon, hinihiling namin ang kapayapaan. Sa mundong puno ng kaguluhan at digmaan, ikaw lamang ang aming kanlungan. Bawin mo ang takot na bumabalot sa aming mga puso. Palitan mo ito ng kapanatagan na alam naming hawak mo ang aming buhay. Sa pangalan ni Jesus, winawasak namin ang lahat ng espiritu ng pangamba at kawalan ng pag-asa. Idinedeklara namin na ang iyong kapayapaan na hindi kayang unawain ng mundo ang siyang maghahari sa aming mga puso. Ama, ngayon ay naninindigan kami bilang iyong mga anak. Hindi kami susuko, hindi kami titigil at hindi kami tatalikod sapagkat alam naming ang iyong mga pangako ay oo at amen kay Kristo. Ngayon ay inihahayag namin ng may buong pananampalataya. Kami ay minahal mo, kami ay iniingatan mo at kami ay hindi mo pababayaan kailanman. At sa huling bahagi ng panalangin ito, sabay-sabay naming idinedeklara ang aming pagsang-ayon. Amen, ako'y naniniwala. Panginoon, basbasan mo ang bawat isa na nagdarasal ngayon saan man sila naroroon. Palibutan mo sila ng iyong presensya at patuloy mong ipaalala na ang iyong pag-ibig ay hindi nagkukulang. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming panalangin, ito ang aming paninindigan at ito ang aming tagumpay. Amen at amen. Ngayon, habang binibigkas mo ang amen, tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Libu-libong tinig ang nakikiisa sa panalangin ito at sama-sama tayong nagiging saksi na ang pangako ng Diyos ay buhay at totoo magpakailanman. Matapos ang panalangin at matinding pag-iyak ng puso, hayaang pumasok ngayon ang katahimikan ng Diyos na nagbibigay ng kapayapaan na hindi maipaliwanag. Sa oras na ito, ipaalala sa iyong sarili na ang mga pangako ng Diyos ay hindi kailanman nagkukulang. Ang kanyang pag-ibig ay hindi nagbabago ayon sa panahon o kalagayan. Siya ang parehong Diyos kahapon, ngayon at magpakailanman. At kung tinupad niya ang kanyang mga salita sa nakaraan, tiyak na tutuparin niya rin ito sa iyong buhay ngayon. Sabi ng Diyos sa Isaiah 41:10, "Huwag kang matakot, sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manglupaypay, sapagkat ako ang iyong Diyos. Aking palalakasin ka, oo, aking tutulungan ka, aking aalalayan ka ng aking kanang kamay na matuwid." Ang pangakong ito ay hindi lamang para sa bayan ng Israel noon, kundi para rin sa iyo ngayon. Kapag pakiramdam mo'y bumabagsak ang iyong lakas, tandaan mo na may mga kamay na kumakapit at bumubuhat sa iyo, at iyon ay ang kamay ng Diyos na matuwid at matatag. Sa Jeremias 29:11, ipinahayag ng Diyos, "Sapagkat nalalaman ko ang mga plano na iniisip ko para sa inyo, mga planong ikabubuti ninyo at hindi ikapapahamak, upang bigyan kayo ng kinabukasan na puno ng pag-asa." Marahil ngayon ay pakiramdam mo'y nakaharang ang mga pader at walang malinaw na daan. Ngunit ang Diyos ay Diyos ng mga plano. Kahit hindi mo nakikita ang buong larawan, hawak niya ang direksyon ng iyong buhay. At ang dulo nito ay pag-asa.
hindi pagkawasak. At tandaan ang sinabi ni Pablo sa 2 Korinto 1:20, sapagkat ang lahat ng mga pangako ng Diyos ay kay Kristo ay oo, at dahil dito sa pamamagitan niya ay amin ang amen sa ikaluluwalhati ng Diyos. Lahat ng pangako mula sa proteksyon, probisyon, kagalingan hanggang sa kapayapaan ay may kasiguruhan kay Kristo. Hindi ka pinahihintay sa wala. Ang iyong amen ay tugon sa katiyakang ibinigay na niya sa pamamagitan ng kanyang anak. Ngayong humupa ang bigat ng panalangin, hayaan mong dumaloy sa puso mo ang imahe ng pag-asa. Isipin mong ang iyong tahanan ay napapalibutan ng kapayapaan na hindi matitinag ng anumang balita mula sa mundo. Isipin mong ang iyong mga anak ay lumalakad sa kaligtasan at nasa ilalim ng kanyang proteksyon. Isipin mong ang iyong kalusugan, kahit mahina ngayon, ay nakaugat sa kamay ng Diyos na nagbibigay buhay. Ang mga larawang ito ay hindi katang-isip. Ito ay mga sulyap ng pangakong darating, kaya't huwag kang panghinaan ng loob. Ang mga unos ng buhay ay hindi tanda ng pagtatapos. Sila ay pintuan lamang upang ipakita ang katapatan ng Diyos. Kung ngayon ay parang wala kang nakikitang sagot, hawakan mo ang katiyakang siya'y kumikilos sa mga paraang hindi mo nakikita. Ang pananampalataya ay hindi paglakad sa liwanag, kundi pagtitiwala kahit sa dilim, sapagkat alam mong may liwanag na naghihintay sa dulo. Ngayon, hayaan mong bumalot sa iyo ang boses ng Diyos na nagsasabi, "Anak, ako'y tapat. Hindi kita iiwan. Hindi kita pababayaan. Ang aking mga pangako ay para sa iyo at sa tamang panahon, lahat ay matutupad." Ito ang dahilan kung bakit maaari kang huminga ng malalim ngayon at maramdaman ang kapayapaan. Kaya sa mga darating na araw, dalhin mo sa iyong puso ang mga salitang ito. Hindi ka nag-iisa, hindi ka nakalimutan at hindi ka mabibigo. Ang Diyos na nangako ay Diyos na tumutupad. Kaya't magpatuloy kang kumapit, magpatuloy kang manampalataya at magpatuloy kang umasa. Ang bukas ay hawak ng Diyos at sa kanyang mga kamay, ang iyong kinabukasan ay ligtas at puno ng pag-asa. Ngayong natapos natin ang paglalakbay sa pangakong ito ng Diyos, balikan natin ang pinakamahalagang katotohanan na ating pinanghawakan. Minahal ka ng Diyos kahit kailan may hindi ka naging karapat-dapat. Sa gitna ng iyong mga sugat, sa gitna ng iyong mga pagkakamali, sa gitna ng lahat ng oras na iniisip mong iniwan ka niya, naroon siya, nananatiling tapat. Ito ang pundasyon ng lahat ng ating napag-usapan. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nababago at hindi nakasalalay sa iyong lakas, kundi sa kanyang katapatan. Nakita natin na ang pangako ng Diyos ay hindi lamang alaala mula sa kasaysayan. Ito ay buhay at kumikilos ngayon. Ito ang parehong pangakong nagligtas sa Israel mula sa pagkaalipin, ang parehong pag-ibig na nagpatibay kay Job sa kanyang mga pagsubok, at ang parehong biyaya na nagdala kay Pablo sa kabila ng kanyang mga sugat at kahinaan. At kung naging totoo ito sa kanila, mas lalo itong totoo para sa iyo ngayon. Kaya tandaan mo, kapag dumating ang gabi ng pag-aalinlangan, ang pangako ng Diyos ang magsisilbing liwanag. Kapag sumiklab ang bagyo ng takot, ang pag-ibig niya ang magsisilbing kanlungan. At kapag pakiramdam mo'y wala ka ng kakayahang magpatuloy, siya mismo ang magdadala sa iyo sa daan ng tagumpay. Sapagkat ang kanyang mga pangako ay hindi kailanman napapako sa salita lamang, sila'y laging tinutupad sa kanyang oras. Ngayon, hinihikayat kitang huwag manatiling tahimik. Kung ikaw ay nakaramdam ng pag-asa at kalakasan sa mensaheng ito, gawin mo ang isang simpleng hakbang ng pananampalataya. Pindutin ang pag-subscribe, i-like ang video, at ibahagi ito sa isang tao na alam mong nangangailangan ng paalalang ito. At higit pa roon, iwan mo sa mga komento ang salitang, "Tiwala ako sa mga pangako ng Diyos." Ang maliit na deklarasyong ito ay hindi lamang patunay ng iyong paninindigan, kundi mensahe rin ng lakas para sa iba na makakabasa nito. Dito sa espasyong ito, hindi ka nag-iisa. Bawat komento ay patotoo, bawat panalangin ay tinig, at bawat pagsali mo ay bahagi ng isang komunidad na kumakapit sa parehong pag-asa. Ito ang tahanan ng mga naniniwala na ang Diyos ay tapat,
At sa bawat araw, sama-sama tayong lumalakad sa kanyang mga pangako. At bago tayo magtapos, hayaan mong iwan ko sa iyo ang huling paalala. Ang mga pangako ng Diyos ay oo at amen. Hindi sila nagbabago, hindi sila nauubos, at hindi sila nagkakamali. Kaya sa mga susunod na araw, kapag muling dumarating ang bigat ng buhay, hawakan mo ang salitang ito at ipaalala sa iyong puso. Hindi ako nag-iisa. Ako'y minahal ng Diyos at ang kanyang mga pangako ay sapat para sa akin. At hintayin mo rin ang susunod nating video dahil muli tayong sasalubungin ng isang pangakong magpapaalala sa atin ng katotohanan ito. Ang Diyos ay hindi kailaman pumapalya. Samahan mo kami muli at sama-sama tayong lumakad sa daan ng pag-asa at pananampalataya na hindi matitinag.